ilalim, nahulog. Open yung shop para pwedeng dalhin dun yung best. You ready? Ready. Okay, clear. Woo! Wind noise galore. Kahit nakarinig ko dito. Yo, happy weekend! Ronski here and It's me, Ricky. Ricky. Yeah, it's a Sunday today and the scoots are out. Today we're going to Bataan Natural Park. Pero hindi na dun sa view deck. Actually, papunta lang dun sa gateway. May view deck dun sa ilalim. Dun tayo kakain ng Batangas Lomi. Pero hindi masarap, Ricky, yung yung Batangas Lomi dun sa mismong view deck. Bababa tayo kay Lola something. Hindi ko alam kung ano na yung pangalan ni Lola o at yung tindahan. May tsokolate batirol dun eh. Masarap din. Pasyal-pasyal lang dun sa view deck. Tapos kain tayo dun sa masarap na load. Ayun. The route is, eto ngayon, we're going to Angeles. Tapos we'll cut through Porac and Florida Blanca. Saka tayo lalabas ng Dinalupihan. Papunta na ng Orani. I think Orani yun eh. Yo, kasi the sun is out. Ayan. Sun is out pero malamig na yung hangin. Oo. Naka 2 layers ako ngayon pero 3 layers pala. Pero tumatagos pa rin ang lamig. Time check, it's 7 o'clock. So late na tayo nakalabas. Brown out kanina. Dito sa ilalim. Volkswagen. Yung V nila is F, no? Volkswagen. Yung W naman V. Mas maraming aksayadong letra yung French. Oui. Do dito la. Ole. Unahin na natin to. You know. Welcome. Municipality of Porac. Malaus Popu. Ang galing naman dito. Uniform ata yung mga arko. San Fernando, paligsahan ng mga arko eh. Oh, so far, uniform sila. Oh, diba? Fatima Village. I like this turn eh. Sina naman nakatad dyan? Mana ba tayo? Either di ka ma-remember or di pa. Yuhuu! Mangkachan! Uy! May hams! Oh, may hams na naman! LSS ako sa Dancing Queen. Nagpapahiwatig na ba yung suspension mo sa likod? Matigas ba? Definitely okay naman. Pero di ko pa na-feel yung malambot talaga yung likod. Parang matigas kasi maliit yung spring eh, tsaka yung travel. I think expected naman yata yan. Pero yung maximum comfort na pwedeng ibigay ng suspension sana. Si Pro Fender, meron siya dalawang spring.
nakalagay ka agad yung document. Tapos ano, madali i-switch out yung space niya. Orak Baywalk. God is good all the time. Oh, Papa Bear and the infamous Babo Robot. Ngayon, exhaust review. Na-ride ko na ng ilang araw tong M1 Acra na na-install dito sa Vespa Sprint S150. Una, maganda yung tunog. Gustong-gusto ko yung tunog. Hindi siya loud kasi nilagyan namin ni Wiggy ng DB Killer. Ang DB Killer niya sa tip ng M1. And from a bassy sound, doon pa rin yung rumble niya. Naging muffled lang. Pero ang gusto ko sa kanya is di siya masakit sa tenga. Kasi siguro, dahil umiidad na ba, Wiggy? Pagka naglo-long ride, ang sakit sa tenga ng maingay na tambucho. Parang equivalent sa kotse yung droning. Droning? What is that? Droning? Nalulunod, gano'n? Droning? Parang bino-vibrate niya yung buong kotse. Frequency na naririnig. Kaya nagda-drive ka lang. Yun yung tawag na lang droning. Actually, dangerous yun sa ears. Yung tinnitus ba yun? Nangula naman. Kasi yung condition ng ear na bigla na lang siyang magkaka-constant na ringing. Over time, nadadamage yung ears mo sa kakamotor, loud noise. Kaya yung iba, nag-earplugs. Ayun. Pero, hindi ko na alam. Siguro na-enhance, ganun. Parang na-amplify nitong M1 yung parang rumble ng Vespa. With the stock muffler, sobrang tahimik lang niya eh. Kung sobrang smooth ng makina mo, parang naka e-bike eh. Unang kuha ko dito sa Vespa. Wala halos ako maramdaman eh. Silent lang siya. Parang may silent wear lang eh. Ngayon, may 5,000 kilometers na sa kanya. Ayun, may rumble na siya. May sinasabi pa si, di ba? Casual Riding TV. Nasabi niya, abangan mo mag 8,000 yan, brother. Makakawala sa hawla. Ano kaya ibig niya sabihin doon? Ano kaya yun? Casual Riding TV, paramdam ka. Anong ibig mo sabihin? Ride tayo na Zambales one time, iyain natin siya. Ngayon, so, ganda ng tunog nito. If gusto mo na medyo bass pa, tanggalin mo lang yung DB Killer. It's not that loud naman. With or without DB Killer, yan, maganda yung tunog ng M1. Actually, mas gusto ko siya, to be honest, compared din sa, Yoshimura. Mas gusto ko yung M1. On the Vespa, Kasi iba yung tunog ng muff. Depende sa kung saan siya nakalagay. But yung Yoshi, gusto ko siya dun sa Smart. Swakto lang siya dun eh. Dakal pong salamat. So that's the boundary of Cora. This Florida Blanca na. Basa Air Base, Fighter Town. Galing eh. Meron siyang nickname, Fighter Town. Let's go. Municipality of Florida Blanca. Wow. Rolling. Rolling. YOLO. Ahabs. Ganda. Woo. Ganda. Yeah. Except this boy. Woo. Sarap. Public service muna tayo. Call for action dito sa Arco ng Pampanga. Thank you, Malaos kayo po. Baka naman, pwedeng ayusin yung Arco natin. Just like that, nasa Bataan na tayo. 1 hour into the ride. Truck. May tinitesting din tayong iba ngayon eh. Father and son. If suitable yung mga fragrance right. Basically, we're looking for the suitable. Ayoko sabihin perfect eh. Kasi that has to be a lot of trials, di ba?
or recommended na scent a perfume para sa ride katulad ng ganito. After natin mag-spray kanina bago umalis, until we get back, decente pa rin yung amoy niya. Ergo, decente pa rin yung amoy natin. Bukod sa nag-spray ako sa leeg, spray ako sa wrist, tapos sa jersey ko. Although yung jersey ko is bago, kaka-open lang. Sinuot ko na kagad, excited eh. This is from Label. Yung natutunan ko from kakapanood natin ng mga perfume review. Kapag light scent pala, madali siyang matanggal talaga. Madali siya ma-wear out. Pero masarap siya sa umpisa. Pagka-apply mo, ayos yun nga, hindi siya nagtatagal. To prevent cloying. Kasi yung mga sweeter scents, i-wear sa colder setting to prevent cloying. Cloying is pag super release na mga aroma ng fragrance. To the point na yung phrase na sickening. Sickening? Sickening sweet. Yung mga sickeningly sweet. Wow, meron palang ganun. Sickeningly sweet. So siguro, to prevent cloying, yan, mas lighter yung mga... Mas na, lighter pa! Okay, clear. Ito na yung KD Rock. B-roll's gonna be awesome. Ito ka sa right. Orani. And we're here. May naririnig nga ako sa likod ko or sa compartment. Later, tingnan natin. Kaya kikinggan ko eh. Kaya chinek ko yung plate kanina. Hindi naman siguro yung plate eh. Kasi Kahit dito, din naman maglang yung plate. baka yung mga dala kong mga camera cage sa compartment. Tunog bakal eh. Saan na tayo? Pag-asa, Orani, Bataan. Hello ka na? Pero kaya pa namin. Attach pa naman muffler ko, no? Hindi kaya siya yung tumutunog. Ito yung famous na super incline. Zoomer. Walang buwelo tuloy. Kamusta yung Zoomer? Okay naman. Okay naman. Incoming. Parang iba yung tunog ng ko. Ng Vespa. After yung naali. Ha? After yung naali. Sa ilalim? Hindi. Sa bracket. Wala yung M10 na bolt. Ay. Hala. Oh no. Oh no. Sabi na kanina, naririnig ko eh. Wala pa naman akong zip tie ata dito. Hindi mo siya tumama sa mugs, no? Hindi. Hindi niya nga yun. Backtrack doon, meron auto shop. Very specific pa naman tong bolt nito. Pero pwede ka naman mag-nut no? Bili mo muna ako. Kasi wala siyang wala siyang nut. So kailangan tumatagos pa rin siya. Siguro kung lalagyan ulit yun, mas mahabang konti, tas may lock nut yung kabila, no? Meron kang nakita na shop? Ayun, bili mo muna ako. Ano kasi yung
M10 ba yan? M10.5. Meron sila, kung wala. Maghanap na kung meron sila mahaba, tapos, Mas makitid na bolt, pero mahaba na may nut. Kasi, para pumasok pa rin siya dun sa thread. Kanina, dapat tuminto na ako, nung narinig ko siya. Okay. So far, wala naman siyang tinamaan. Init pa. Ow! Yun, nasunog na yung... Yan talaga, after ilang kilometers, naglo-loose talaga yung mga bolt Kailangan i-retighten. Kanina dapat, nung narinig ko na, minto na ako to inspect Hindi pala center yung gulong ng Vespa. May offset ng konti. Dalawa ang problema natin. Yung bracket dito, tanggal. Tapos yung nut ng flange sa ilalim, nahulog. Nakita ko tong Velcro tape. The closest to I have sa zip tie. Usually may mga baon naman akong emergency something, pero nandun siguro sa Smart. This fixes the bracket issue, pero yung dito sa flange, yun ang problema ngayon. Si Wiggy naman naghanap ng shop kasi parang may nadaanan siyang shop para bumili ng bolt ng nut, at least ng nut, or to check out kung open yung shop para pwedeng dalhin dun yung Vespa. I had sana a wrench para dun sa isang natitirang bolt ng flange. Pwede yun ibaba pwede pa tong dalhin sa tanggal yung flange May tools kayo. Mahirap saglit. Alat na po atay natanggal. Oo, na. Okay po. Thank you. Buka ka muna sa motor. Parang wala. Ito mara dito. Dito wala. Ito. Dukuhan. Thank you Ano pala pangalan nyo? Baby po. Daisy. Apoy po. Apoy. Mukhang boy si Apoy. Sige Kung wala kayo, hindi yung makauwi. Saan ba yung pinaka masarap na lomi? Daming tindahan Kaluwi po. Tapos may natra... May pindaw mo ba? Oh, ay, sorry. Yung The Weekend Warrior. Tingnan natin yan. Kasi pangalan ng grupo nyo? 17 Pulsure. Bakit 17 Pulsure? Parang na ano lang po ng Pilipino.
Tapos buong Pilipinas siya, pati ibang bansa. Tayo. Ngayon lang ako nakakita ng Mio na gayang katangkad. Mio. Hindi ko sure kung Mio o Dio yung motor ko dati. Pero ilang semp lang ako dun din eh. O, ingat kayo ha. Thank you. Mabait. Okay. Thank you. Salamat. Mga motor peeps. Shout out sa 17 Culture. Eto na yata yung Nanay Dory eh. Oh. Uy, salamat. Mga boys. Sina Zen Kennard, JP, saka si Boss Aboy. Salamat sa pag-alalay, pagtulong sa ibalik yung muffler. Medyo nahirapan lang dun sa natanggal na nut. Medyo kakaiba yung thread at saka yung sukat eh. Na-check din nila na may singaw pala yung dugtungan. May singaw daw. So, we'll look into that pag uwi natin. Backside. I can hear na kanina eh. Something kakaiba. Next time, I'll just pull over. Nag-aalangan kasi ako uminto. Ayoko matigil yung ride natin. What should have been just another ride to a view deck turned into something better. We didn't make it straight to the destination. Ito yung Kaluwi eh. Recommended daw to. Instead, we met people we didn't know. And here it is. Strangers who for a moment treated our problem like it was theirs. And that's the thing about the road. Sometimes, the best parts aren't the places you plan to see, but the people you never expect to meet. Good Samaritans, riders at heart, who became friends by the time the tools were packed away. That's the highlight we'll take home from this trip. The lomi was good, the chocolate batirol was warm, but the kindness of strangers, that's what we'll remember the most. Waiting for